So hello vlog, welcome to my guys again. I'm back, Donna, and for today's video, actually this is my part 3 no ng story ni Mami. Kaya lang madaming ganap starting nung tawag dito nung nag-asikaso ako ng para sa renewal ng shop ng permit. So isisingit ko kung maisisingit ko at maraming ganap kaya medyo nahinto ako. So dyan ang ginagawa ko kasi is nagaano ko ng mga picture ng mga fur babies ko, then nilalagay ko siya sa may keychain para hindi nagkakandawala-walaan yung mga susi nila. Yung lalagyan ko sana, kaya lang lahat yan para sa akin talaga kasi gusto ko rin meron silang picture sa keychain para just in case lagi ko sila maalala, lagi ko silang dala-dala kung nasaan man ako. So yung ibang fur babies dito, especially mga fur babies na mga kasama ko, sinama ko rin kahit naman papaano, naalagaan ko rin sila ka. So yung iba hiningi talaga, tapos yung iba magpapa-print na naman ako, tapos ako na yung bumili nung keychain, ako na yung naglagay kasi mas mura yun. Pag magpapa-customize ka kasi sabihin na natin 40 pesos isa, tas magkano lang yung keychain, 50 pesos 10 pieces na, yes, 10 pieces 50 pesos. So ang kailangan ko is 40, di may pasobra pa dahil special ka. Tapos ayun, samahan niyo muna akong actually pabalik-balik ako dun sa sa City Hall, gawa ng ang daming hiningi requirements sa akin, ang daming hiningi requirements sa amin sa kabila. May mga kasi kami, mga pull out din, hindi sila naniniwalang for residential lang talaga kami. Yung mga karamihan doon is paggawa. So nagkaroon ako ng problema, gawa ng pabalik-balik ako, dahil pabalik-balik. Yan din yung problema kasi pag nasa taas ka alam mo yung crop na sa buwaka ng ina, tapos sagad-sagaran pa, napahirapan talaga yung hindi naman porket nasa line ng business ka, puking mayaman ka, mapera ka, hindi nila alam, nagpaparoling ka lang din, pinapaikot mo lang din sila, hindi bis na yung makikisama ka, ganun, wala sa kanila yun. Naiintindihin nila yung sitwasyon ng tao. Hindi, dito kasi pag may negosyo ka, or kahit saan, pag may negosyo ka, puta ka ng yaman mo, hindi nila alam, nagpaparoling ka lang. Ewan ko ba dyan? So shout out sa mga buhaya dyan, kahit naman anong sabihin mo, nakailang rally na nga rin sa iba't ibang lugar nang dahil lang sa pagiging kurakot ng mga nakaupo, putang wala pa rin which is true, legit yun. So kailangan mas matalino tayo kaysa sa kanila, hindi natin maiiwasan na mga buwaya. Oo, so dapat mas matalino tayo. Kung sila buwaya, tayo pating, ganon. Oo, ganyan talaga ang buhay. Kaya ang tinuturo ko nga sa mga kasama ko again and again, maging matalino kayo, magsipag kayo, tapusin yung pag-aaral nyo kasi at the end of the day kailangan nyo yan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na madiskarte naman ako, kahit di ako mag-aaral, okay naman, matalino ako. Hindi yun sapat. Tangay na, oo, madiskarte nga, pero bobo ka naman. Tangay na, malalamangan ka pa rin ng kapwa mo. Mangilan-ngilan na lang talaga yung maayos, yung naiintindihan yung sitwasyon natin ng iba na walang-wala, na maayos makisama, wala. May mga tao pa rin mga abuso at mga abuso. Ako nga, ganito akong tao na nagtuturo ako sa mga pero tinuturuan ko yung mga kasama ko, pero nalalamangan pa rin ako. Totoo yan. May mga kakilala din ako na putangay na, mabait lang sila pag kailangan ako. Naaalala lang nila ako pag kailangan nila ako. Totoo yun. Hanggang ngayon. Kaya hindi na ako magme-mention ng pangalan kasi kilala nyo naman ako sino kayo.
meron yung madali lang mag-judge, as I have said, meron pa rin ako naririnig until now na si Donna nakaupo lang yan pero natanggap yan ng pera. Ano, ang pera, mapera yung kasama ko ha, in fairness ha. Tutusin, tangay na mas mapera pa ako sa kanya, gago. Oo, diskarte lang yan. Pero hindi, sabi ko nga, hindi sapat ang pagiging madiskarte lang sa buhay. So ayan, kailangan nating i-check muna yung mga kasama bago tayo umalis at may mga bilin pa ako. So eto na yung kabila, no. Inaantay ko pa dito yung kasama ko. Kailangan ko kasi ng kasama. So kailangan nagpapasama ako pag aalis ako. And at kadarating natin galing doon. Sabi ko ngayon nga nakailang balik na ako doon sa city or sa munisipyo. And sabi nga babalik ulit ako dahil hindi pa rin okay yung mga hiningi nilang requirements. So kailangan talaga pahirapan do. Gigigil ako. Oo, pahirapan dyan. So ayan, nagbibilang na naman ako ng pera dahil madami pa akong asikasuhin yan. And sana nga matapos ko na. Actually, patapos naman ako sa mga inaasikaso ko. Pagbalik ko dito kasi binyag kasi ng anak kong babae, si Siana, which is yun yung inadapt ko na baby girl before, and ngayon pa lang siya mabibinyagan, no. So, hindi rin ako nakakapag-upload gawa ng babalik na naman ako ng Baguio para doon sa binyag. And sana nga matapos na at susunduin ko yung panganay ko para tuloy-tuloy na ako, dire-diretso na ako. So ayan, nagutom ang personnel ng madaling araw, nagutom ang mami, at syempre ang paboritong ino-order kung hindi yan Jollibee. Actually 3-11, oo, 3-11 na madaling araw. Diyan talaga tayo nagugutom, mga bandang 3-11, ay mga bandang 3 a.m, 4 a.m, 5 a.m, ganyan, 12. So, eto naman, sasamahan nyo ako kasi may interview ako sa private school. Private school siya. Magtuturo ka ng mga bata, no? I think, ano yun eh, yung pinuntahan ko, elementary ba? Yes, elementary level ata sila. Basta ano siya, yung school na yun is karamihan doon may mga special needs. Kasi nung pagpunta ko doon, may mga nakita rin akong students na parang nasa around grade 6, grade 5, mga ganon. So may most especially naman na tinuturuan nila doon is may mga special needs. So pupunta tayo doon. Actually, hindi ko naman itutuloy, pero as for cooperation, no, dahil nag-inquire tayo, kailangan pa rin nating umattend. So, matanggap man o hindi. Actually, natanggap naman ako. And kahit na hindi ka nakapag-aral under edu course, no, pwede ka naman mag-apply. Pwede ka pa rin mag-apply as long na may passion ka sa pagtuturo. Pwede kang mag-apply, pwede kang mag-try, tatanggapin ka. Nasa pinag-a-applyan mo yun. Kung hindi ka fit para sa trabaho, nasa kanila yun. Pero as long na may passion ka sa pagtuturo, pwede ka mag-apply kahit nga hindi ka nakapagtapos eh. Yes. O, tignan mo ako, mag-aaral pa lang ako ulit for college. Pero natanggap naman. So, nasa sa, yan, kung fit ka sa work mo or hindi. Basta masipag ka lang and may passion ka sa pagtuturo, pwede kang maging teacher. So, naghahanap ako dyan ng maisusuot ko, gawa ng mga bata yun. Kung magpo-forma ka doon, wala na. Number 1 yan na hindi ka nila matatanggap kasi sa pagsusuot mo pa lang ng damit po nila, mukha ka pang mas tuturuan kaysa sa estudyante. Huwag ka na lang mag-apply kasi may sarili kang pananamit sa buhay.
So, ayan, nandito na ako sa school. Actually, malapit lang siya sa amin. Malapit lang siya sa amin. And naantay ko yung ano. Kasi may fill upan ka pa eh. So, parang mag-e-exam ka pa or something na may sasagutan ka pa. So, ayan na nga, pauwi na tayo. And, yun na nga, tanggap tayo. Pero, hindi pa rin ako pumasok gawa ng kinabukasan yan, naputukan na naman ng ugat sa mata ang mami. So, hindi ako pumunta sa school kasi training na ako for training na ako. Gawa nung baka matakot sa akin ng mga estudyante, gawa nung yung mata ko pulang-pula. So, ayun, sa sinasabi ko nga na sa iba, pwede po tayong mag-apply kahit na hindi ka patapos as long na may passion ka sa pagtuturo and fit ka para sa trabaho. So, magiging formal ka lang, resume, and hindi kailangan na English ang isasagot mo. Pwede ka mag-Tagalog. Yes, pwede ka mag-Tagalog or Taglish. Mas okay pag Taglish yung Tagalog. Pero kung hindi mo kaya, mas okay yun. Tagalog ka. Basta kung naging confident ka lang sa mga isasagot mo. So, ayun, sa mga nagtatanong, no. Ganun lang. And, ayun, hindi rin ako gawa ng kailangan ko rin mag-focus sa shop. So, eto, binabalot ko nga ulit ng lahat ng mga pangbenta, no, sa shop. Kasi nawala lang ako saglit sa pagbabantay. Grabe yung nangyari sa main shop. So, ayan. Sana nga, hopefully, matapos ko lahat ng inaasikaso ko by this May. Yes, I am hoping natapos ko na to by this May lahat. So, sana lang, no, matapos ko. And, actually, kasama ko na dito yung best friend ko si Tusha, one of my best friends, nakasama ko na dito sa Manila, and she's doing good here. Kasama yung bunso niya, yung mga kids niya, and they're doing good, they're doing well. And yun lang naman yung gusto ko sa mga kasama ko, yung kahit na wala ako, yung kaya nila. And okay naman, na-handle na naman. And naituturo-turo ko naman sa kanya kung ano yung mga rules ko. Rules ng kuya niya. So, pwede na yun. Sabi ko, as long na kaya nyo. And actually, nabawasan kami ng 2 dito. Sabi ko nga, pag may nawawala, may dumarating. Actually, sobra. And ang dami na namin ngayon dito. And sa amin, walang problema yun. Kahit sandamukal pa kami dito, walang problema yun. As long na ang purpose mo sa pagstay sa amin is magiging maganda yung buhay mo. And ayan, for today's video, mag-aalaga muna tayo. Yes. And alam niyo naman, ugali ko, no? Hindi natatapos yung trabaho, galaw sa bahay. Ayan. So, ayun nga, madami na nga kami dito sa bahay, no? So, okay lang naman sa amin yun. As long na makikisama ka, hindi ka tamad, baka ng ina. Yun lang naman yung gusto namin. And yung mag-grow ka for yourself. Magtatrabaho ka, ipakita mo sabi, magtatrabaho ka, nagsisipag ka, why not? Welcome na welcome ka dito. Pero kasing tamad ka pa ng puking ng mga nakaupo, puking na mo, hindi ka pwede dito. Kung tali-talino lang, wala yan. Pagpasensyahan nyo ng pet ko dyan, no? At ayun, maglilinis nga tayo, gawa ng, eto, kadarating ko nga na ito ng galing Baguio. So, linis-linis sa ngera ko dyan. Linis-linis sa mga atake ko dyan. And, ayun nga, sabi ko, etong isang kapatid ng technician namin nag-aaral nga sa ALS, pero within 3 months pa bago malaman yung result ng exam. So, hindi ko pa siya napapa-enroll. So, eto, on the way kami ng beach. So, ilalabas muna namin ang mga bagong kasama. Mag-outing muna. Wow. Para naman makarelax-relax sila. Woo! Kaya ngayon ko lang din naisingit yung ibang video. Kasi sinama ko rin, syempre, ang primo.
ang anak naming apat ang paa. Nag-jeep kami kasi sobrang dami, hindi kakayanin ng van. So kahit pa paano kailangan magtipid. Ngayon hindi to biglaan, no? Hindi to biglaan, yes. Pero ito yung time na hindi namin na-enjoy masyado gawa ng sobrang init. Pero syempre nandun na rin yung kahit pa paano naman, pinilit namin makifit dun sa outing ngayon kasi naplano naman siya. Actually, planado. So, kahit pa paano naman, enjoy namin. Kahit na yung pagdating ng iba doon sa beach is nakatulog. Actually, ako nakatulog din kasi wala kami mga tulog. Yes, and sobrang init. Pero okay lang din naman. At least, no, nailabas namin sila. Well, syempre, yung iba sa amin na-enjoy, pero para sa akin kasi, nakaplano na siya, pero hindi pa rin, at basta ang dami hassle, no, for me. Pero actually, okay na rin, kasi kahit pa paano nailabas namin sila. So, ayan, on the way pa lang kami dyan, nakatulog na nga sila. Ang haba ng biyahe, sa Batangas kami, guys, nag-swimming. And madaming swimming, pagsiswimmingan doon. Hindi kami sa pool, sa beach talaga kami. And ito sila, ayan, kain-kain. Papunta pa lang kami doon, pero nakugutom na sila. Pero actually, ang dami naming dinalang pagkain. Oo, tapos pagdating pa nga dito is nagugutom pa rin sila. Why? Kasi bumula yung medyo may bula-bula na yung dinalang manok. So, kailangan, guys, pag may plano kayo, no, na magluto na sa kabahayan nyo, maglalagay kayo ng konting suka sa lahat ng mga niluluto nyo. Huwag lang dun sa mga desserts. Yan, sa mga ulam-ulam lang. Sorry, naputol. Kasi ang senyales nandyan na. So anyways, back to topic. So eto, nandito na nga kami. Nakahanap na rin ng cottage and all. And while, syempre may mga may mga dumaraan sa amin na nagbebenta ng mga kung ano-ano. And we saw this. And bumili kami ng mga kanya-kanya namin mga bracelets. So, sabi ko, bilhan namin yung isa't isa. So, parang ako, bibilhan ko yung isang kaibigan ko, while yung isa, sasaluhin yung isa, bibilhan din yung isa. Parang exchange gift lang ba. So, kahit pa paano, binilhan din naman namin yung kaibigan na namin na hindi namin kasama, Pixie. So, namili kami. Siyempre, hindi mawawala yung mga souvenirs dyan. Sobrang haggard namin dyan. Sobrang init, pero okay lang. Sabi ko nga, siguro para sa akin lang. Ako lang naman yung medyo hassle, no, para sa akin. Pero, though, sila kahit paano naman nag-enjoy naman. And hopefully, maulit to, no, na wala na hassle and all. And, yun lang, medyo okay naman. Okay naman sa last part. Actually, na-enjoy namin nung nasa last part naman. Malapit na kaming umuwi. And eto, nag-swimming na rin kami. Yung anak kong apat ang paa, nag-swimming din naman siya. And napawi yung niya, yung pagod niya, yung hingal niya. Kasi expected na natin to, guys, na pag nagdadala tayo ng fur baby natin sa beach or kahit saan man yan, hihingalin talaga yan, especially pag mainit doon sa pupuntahan niyo. Actually doon nga, kahit naman sa Baguio hihingalin pa rin sila kasi syempre yung pagod mo, lalo na yung fur baby ko, si primo ko, is sobrang taba. Yung American Bully siya, pero hindi muscles yung nabuo sa kanya, taba talaga. So, ayun. And hopefully, magawa ulit namin to. So, ipaplano ko lang lahat. Ipaplano ko rin ito lahat. Why not? So, ayun lang. Thank you for watching. Ay, hindi muna tayo magti-thank you. So, eto, ipapakita ko muna sa inyo yung last part. Yes, no? Ito yung last part. Eto, pauwi na kami neto. Pero hindi ko na siya na-videohan nung pauwi na kami, na nasa loob na kami ng jeep. Hindi ko na na-videohan. So, dito medyo fresh na, no? Kasi nakapagbanlaw na kami ng lahat. So, si Primo lang ang hindi namin binanlawan doon. Gawa na may mga sugat siya. So, dito na lang namin siya binanlawan. And good for him naman. Good for our fur babies na ibabad natin sila kahit papaano sa tubig.
Lalo na may mga sugat. Si Primo kasi may mga sugat siya and nag-flatten siya. Nanuyo agad. So, ayan. Alam mo yung pauwi ka na. Pero ako, ang ginagamit ko lang talaga, lalo na pag mga swimming, cleanser lang, sunscreen. Okay na yun. Doon ka na lang bumawi pag uwi mo. So, ayan, linis na after. And again, thank you for watching and till my next video. And dun ko na itutuloy yung part 3. So, ciao! Peace around the world and on the success. Bye-bye!